Minsan, nakukontrol nga yung pagdami ng tao. Kaya lang, minsan, nakaka-apekto rin sa health ng mga kababayan dahil nagkakasakit eh. Oo, kasi tama naman yan, parang hindi naman dumami. Hindi ako kumbinsido sa Arch Bill. Parang magagayos tayo sa China, hanggang dalawa lang yung bata. Pag nabuntis na ulit, parang pwede na kagad siya ipalaglag. Pabor ako. Siyempre, mababawasan ang paghihirap dito sa syudad, yan. Yung pamilya, kayang-kaya niya ng buhay ng mag-asawa yung, kumbaga, 3 anak. Kaya nilang mamimaintain nila ang mapagtapos yun. Lalo sa mahirap kasi, pag maraming anak, hindi makontrol yung anak, ayan, doon pumapasok yung kahirapan. Nagpapatuloy po ang special forum ng Telebisyon ng Bayan tungkol pa rin sa Reproductive Health Bill. Nakita niyo po kanina lamang itong iba't ibang pananaw ng taong bayan tungkol dito sa RH Bill. Merong mga pabor at meron talagang mga hindi. Talagang nag-uumpugan dito. Iba't iba ang At least malinaw na sa atin ngayon, Cathy, kung ano ang nais tumbukin nitong bill na ito. At lumalabas na nga yung ibang mga elemento nitong bill na ito at sana maintindihan pa natin lalo as we move along. Meron tayong iniwan na question, Cathy, para kay Bishop Archea. Bishop, ang ating tanong, nabanggit kanina, yung sex education. Ang concern ng marami, hindi ba ito dapat inuturo sa bahay? Kahit na sinasabing tabu, shouldn't we just encourage it rather than give it to the state or give it to the school to teach it na baka mayroong danger na hindi may turo ng tama? Ang mahalaga dito, talagang we need to say that we are for responsible sex education in whatever way we can get it. And I think the best way we can get it is through the schools. The family will help, but it's not a matter of choosing the family or the school. I think it's formal education is much better achieved through the school, but of course the family can help. What we can advocate is the publication of responsible sex education materials. So, okay, at least marinaw, both, Marami kasing aspeto, Mark, itong RH Bill tungkol sa contraception, tungkol sa maternal and child health, tungkol sa sex education. Kaya talagang marami ang nagka-clash ng mga pananaw tungkol dito. Kaya dali na natin ang ating mga estudyante sa diskusyon na ito dahil para sa kanila nga itong mga legislation na ito because the yields of this, the fruits of this, hindi naman natin makikita agad. Gio? Okay, tanungin natin si Kate mula sa FEU. May katanungan po siya kay Ginoong David. Kate? So, good afternoon po, sir. Why do you say so that RH Bill is a kind of killing one's life or abortion, wherein it reaches the people that RH Bill is not an abortion but a prevention for population growth and an example of healthy family planning? Okay. Maiksing sagot lang, Sir David. Huwag naman isang nobela, ha? Mahaba yung sagot. Maiksi lang ang sagot, ha? Sige po, in very few words. Hindi, ano ko na lang, i-relate ko na lang sa Amerika yung tanong mo. Saan pinaka-aggressive ang sex education sa buong mundo? Sa Amerika. Saan pinaka-available ang lahat ng contraceptives sa buong mundo? Sa Amerika. Saan pinakamaraming teenage pregnancy sa buong mundo? Sa Amerika. Saan pinakamaraming abortion sa buong mundo? Sa Amerika. So, nag-umpisa ang Amerika sa pamamagitan ng pagkakaroon ng ganitong batas. Gusto nyo ba na mapareho tayo sa Amerika? Ganun ba ang nais natin? Sundan natin yung pagkakamali ng ibang mga bansa, katulad ng mga bansa sa Europa at yang Amerika? Gusto nyo bang maging katulad ng mga Amerikano? Yun ang tanong sa kabataan. Mas maganda na ang kabataan ang naging audience natin dito dahil sila kayo yung nalilinlang. Naku, pag sinagot dito sa mga bagay na ito. Okay. Sir, pag sinagot nila lahat, hindi po tayo matatapos. Maraming salamat po sa inyong sagot. Mahaba talaga siya. So hindi siya hindi siya safe. May abortion component siya in two ways, no? Okay, yung paggamit ng contraceptive na abortifacient at yung direct
na abortion na nililegitimize without having to legalize Okay. abortion. Sir, Nandito yun. Malinaw yan. Papainitin lang natin paano dumating tayo dun sa puntong talagang papaliwanag nila ang kanilang posisyon. Kung makikita nga natin, no, Kathy at Mark, marami ring mga tanong para kay Ginoong David kahit sa online. Kaya babalikan natin siya mamaya. Puntahan muna natin si Jem mula sa FEU. May katanungan siya para kay Topher. Jem? Gusto ko lang po itanong kung gaano po kasigurado tayo na makakatulong yung sex education para mapigilan yung teenage pregnancy. Okay, Topher? kay Topher daw. Yan. Ayun, katulad nga na sinabi ko kanina, maraming studies na ginagawa kung saan yung epekto ng sexuality education sa sexual behavior ng mga kabataan. Kung titingnan natin, kung maganda yung resulta ng sexuality education sa mga bansang nasabi, ay malaki yung possibility na maganda rin yung epekto nito sa ating bansa. Ano ba yung teenage pregnancies? Ano ba yan? Dahil wala tayong, maiiwasan yung teenage pregnancies kapag alam natin kung paano yung ating reproductive health, kung alam natin kung anong gagawin natin, kung ano yung mga bagay na kailangan nating ihanda upang maiwasan itong mga ganitong bagay. Kasi, katulad nga na nasabi ko kanina, we rank first in all the ASEAN countries when it comes to teenage pregnancies. Okay, Gio? Para po sa ating kasama sa DOH, may katanungan po mula sa Facebook kay Marief Hamilyar. Hindi po ba nagkakaroon ng komplikasyon ang mga nagbubuntis dahil hindi sila informed? Yun po ang kailangan nila, tamang impormasyon. Ano pong komento ng DOH ukol dito? Base Okay Go po ahead. yan, ma'am. Okay po po yan, yan. ma'am. base po sa mga ebidensya at sa mga researches, ang pagbubuntis po ay isang kondisyon wherein yung mga komplikasyon are, sabi nga, unexpected, but they can be managed. At sinasabi po natin na dapat silang maalalayan in terms of information, then yung mga serbisyo na dapat maibigay sa kanila during antenatal examination, antenatal health services, para po yung mga komplikasyon kung mayroon man ay matugunan kaagad, ma-address kaagad. Pero sinasabi natin na yung mga komplikasyon are most of the time hindi sila expected or yung sabing but they are preventable. Dapat ang kaalaman ay sa mga health workers o sa health providers na mayroon silang capacity to address or manage these emergencies. Mayroong access, kaya po na maibigay yung mga serbisyo, yung appropriate management for these emergencies affecting pregnant women. Okay, maraming salamat po, Doktora. Isa sa mga paulit-ulit na issue, no, tatalakayin na natin isa-isa, itong abortion. Meron daw, ini-encourage daw nitong RH bill according to pro-life, itong abortion. Tanungin natin sa isa sa mga author nitong batas na ito, Congressman Lagman. Tapos dagdag ko lang, Congressman, pagkasagot mo doon sa abortion, paki-enumerate nga din po para sa ating lahat, malaman po ng ating mga kababayan, ano po ba ang mga isyong pinagdidibatihan sa lower house at sa upper house aside from abortion? Sige po. Unang-una, iyan na sinasabi ng mga oppositors to the bill na ito ay abortion bill, ay iyan ay isang black propaganda. Hindi ho totoo yan. Palagay ko hindi nila nababasa ang panukalang batas. Sapagkat doon sa panukalang batas, nakasulat doon, abortion is illegal and punishable. So, ang ating panukala, ang RH bill, ay does not promote abortion. Okay. Sige, sir. At gusto kong sabihin din sa inyo na marami ng pag-aaral na yung paggamit ng tamang family planning method, including contraception by choice, na legal, medically safe and effective, ay binabawasan ang abortion rate by 85%. Sa ngayon, ang abortion rate, ang abortion incidence natin sa Pilipinas ay mahigit 500,000 annually. Induced or forced abortion. Iyan ay mababawasan kung meron tayong itong tinatawag natin na reproductive health law. Okay. Okay, Mr. Yes. Ano pang ibang issues? Mamaya po, isa-isahin po natin. Siguro gusto ko tanungin kay Congressman Lagman para ma-educate tayong lahat, no?
dahil pinagbobotohan na nila ngayon sa Senado itong RH bill at dinedebatihan din po sa Kongreso. Sir, pakikwento nga po, ano po yung mga debate issues sa Congress and Upper House? Tapos isa-isahin natin dito sa forum na ito. Unang-una, gusto kong sabihin lang na talaga it's unfortunate na yung debate sa RH bill ay ibinagsak sa issue ng religion at sex. At hindi naman to totoo. Ang RH bill ay hindi tungkol sa religion or sex. Ito ay tungkol sa karapatan, kalusugan at kaunlaran. Okay. Kaya hindi tama yan. At ito naman na RH bill ay marami itong components, hindi lang family planning and contraception. Marami itong child health care, itong prevention of AIDS and other sexually transmitted diseases, treatment of infertility, kasama ho dyan. Sir, yung involvement of men in RH at yung sexuality education na pinag-uusapan natin kanina. Sir, pwede po ba natin sabihin na ang issues dito ay the moral issue, abortion issue, sex education issue, and yung state funding issue? Tama po ba yan, Congressman Macraleta? Yan po yung pinipilit nilang maging issue. Pero sa katotohanan, sinabi na po nung pinuno nila na oppositor sa Congress, ang sabi niya, the RH bill is about abortion. Ang sabi niya, the RH bill is against the Catholic Church. E tinanong ko sa kanya, hindi po ba yung Catholic Church ang gusto niya natural? Nilagay naman po namin sa bill yun eh. So ano pa po ang problema? Yung pong hindi naniniwala doon sa teaching ng Catholic Church, gusto niya contraceptives, nilagay din yung contraceptive. Di ba dapat pumili na lang kayo? You cannot impose your belief on those who do not Pero believe. maganda pa rin pag-usapan nga natin at isa-isahin natin ngayong hapon itong mga issues nito. Cathy? Itong issue ng abortion, gusto kong tanungin na lang sa isang doktora kasi ano nga ba yung abortion, medically speaking po? Kasi may nagsasabing hindi naman daw po ini-encourage sa RH bill yung abortion at may nagsasabing ini-encourage po. Para po sa mga doktor, ano po ba ang ibig sabihin ng abortion? Ang abortion, dalawang klase yun eh, induced or yung natural abortion. So yung natural abortion, talagang makukunan ng babae kahit anong gawin mong pag-iingat, ano? Minsan, abnormal pala ang pregnancy, kaya makukunan talaga siya kung blighted ovum, for example, wala namang fetus sa loob, makukunan siya, ganyan, ano? Pero may tinatawag na induced abortion. Yun ang ayaw natin, di ba? Yung parang ipapalaglag mo, andyan, buntis ka na, positive ang pregnancy test mo, may ultrasound finding ka, tapos papalaglag mo yon. Yun ang isang klaseng ayaw natin na abortion. We don't want induced abortions. Doktora, ito bang mga contraceptives like yung pills, nakaka-cause po ba ito ng abortion? Kasi pag sinabi mong abortion, buntis na yung pasyente para maging ma-abort, mamakunan, gusto mong makunan. Ibig sabihin, nag-pregnant siya. Ang oral contraceptive will not cause ovulation. Hindi makakapag-produce ng magre-release ng egg ang babae. Kasi hormone siya eh. Piniprevent niya ang release ng egg, ang pag-grow ng follicle to release the egg. So, hindi mangyayari yon. So, walang egg, walang ma-fertilize. So, yon. Hindi makukunan dahil walang fertilization. Kaya tanong natin sa ating representative sa pro-life, bakit po kayo naniniwala, sir, na this bill promotes abortion? Nandito naman sa guiding principles letter I, no? Nililegitimize niya ang abortion without, as I've said, without having to legalize it. Malinaw dyan. Tinanggap na nga ni Senator Cayetano, kaya nga inamend... Paano po, sir? Paki-explain po yung... While this act does not amend the penal law on abortion, the government shall ensure that all women needing care for post-abortion complications shall be treated and counseled in humane, non-judgmental, and compassionate manner. Ang dali lang nun. Kung buntis ka, gusto mong mawala, magpatihulog ka ng kaunti, pagka nagdugo, pumunta ka sa doktor, sabihin mo tatanggalin niya yan. Yon ang meron dito sa bill na ito. Kahit ano pang sabihin ng mga pro-RH, ang totoo yun, no? Ikalawa, yung sinasabi ni doktor na yung mga hormonal contraceptives ay hindi nakaka-abort, 5 to 10% of the time. Malinaw yan sa lahat ng studies. 27 out of 35 of all the studies that were reviewed, no, mga meta-analysis, sinasabi na
nakaka-abort. In fact, pag pumunta ka sa pharmaceutica, no? Or sa mercury drug, bilhin mo lahat yung oral contraceptives doon. Lahat makikita mo 3 ang level ng actions niya. Yung pangatlo, alam nyo kung ano? To prevent implantation. Ibig sabihin, buntis ka na, hindi lang kakapit yung bata doon sa bahay bata at malalaglag. Yun ang sinasabi natin na abortifacients yung mga yan. 95% ng binebentang contraceptives, oral contraceptives, no, even yung mga injectables, are abortifacients. Okay, Now, pa-respond you natin can muna. always contest that. But I'm telling you, you can always Google it. Sandali lang ha. Excuse me. Sige, go ahead, Doktora. I just cannot accept that. Kasi I just read Berek and Novak's gynecology book, 2012 edition. No? I just read it. It's there. Madaming studies saying that it's the prevention of ovulation ang ginagawa ng oral contraceptives. Kaya, parang ayokong ma-misinform naman ang mga tao na talagang para makunan kayo, kaya kayo mag-oral contraceptive to prevent ang pag-ovulate. Sa Novak's book, Textbook of Gynecology, 2012 edition, kababasa ko lang po, bagong-bagong bili ko yun. Okay. Bago po natin ituloy kay Gio, konting response lang from Doktora from DOH. Maraming salamat po. Yung pong kaninang na-mention na issue na parang legitimizing abortion, in fact, quoting Senator Cayetano, I think that is misleading. Kasi nag-attend pa lang ako ng isang meeting rin kay Senator Cayetano, walang sinasabing legitimizing abortion. Yung sa sinasabing prevention, mayroong programa sa Department of Health, under sa Reproductive Health Program, di ba sabi po ni Congressman Lagman, mayroong pong 10 elemento yung reproductive health. Hindi lang po siya family planning, hindi lang siya maternal child health. Isa po doon ang sinasabing PMAC, Prevention and Management of Post-Abortion Complications. Ibig pong sabihin, isang babae pupunta sa hospital dahil nagkaroon na siya ng abortion, in a humane way, hindi ka maging judgmental, hindi pwedeng mag-refuse ang hospital or any health facilities for that matter Doc, na i-manage pero ang yung sinasabi abortion. nila na parang this is indirectly legitimizing it because you're saying you will manage it and you'll provide Na support. pwede po nilang gawin dahil daw po tutulungan Hindi po. sila. Ang intention po ng serbisyo na yan sa programa, na sinasabi natin, yung mga pasyenteng nangangailangan po ng tulong ng serbisyo ng health services, yung tatanggihan niyo po ba, papabayaan niyo yung mamatay ang isang babaeng nagdudugo dahil sa nagkakaroon siya ng abortion, na hindi ka naman sigurado kung ikaw rin ang health provider, na sinabi mong intentional abortion ba yan? Ma'am, Ibig mo follow up sabihin, lang po. i-rule out mo muna kung intentional o hindi. Yung babae, in shock na siya, pababayaan mo na lang siya mamatay. Ma'am? Anong klaseng taong o sino mang health provider Doktora? ang kayang gawin yon? Di po ba talaga naman pong role ng doktor yan? At Oh, to nasa save ethics lives. po ng doktor na hindi naman po talaga pwedeng tanggihan. So, yung pong serbisyo, yung prevention and management of post-abortion and its complication, yung pong intention ng programa na yan, na mayroong programang tumutugon sa pangangailangan ng mga pasyenteng nagkakaroon ng experience or experiencing abortion na nagkakaroon ng complication like hemorrhage. Okay. Ma'am, kung gusto ko lang sundan yung question ni Cathy. Kung expected na yan of doctors now, why do we have to write it in the Yeah. bill kung ginagawa na yan ngayon? Well, unang-una, maraming mga doctors ngayon na mukhang linelecturean pa yung pasyente sapagkat nga ay nagpa-abort. Pero walang babae na kusang loob i-abort ang sa kanyang binubuntis. Napipilitan lamang sapagkat hindi niya kaya ang isa pang anak o isang sanggol. Kaya we will have to look at these victims of circumstances with a very humane treatment. Kapares ba ng ito madalas kong sabihin to, yung encounter ng pulis at ng magnanakaw. Nabaril yung magnanakaw. Yung ba ay pababayaan mo na lang na mamatay sa hemorrhage? Hindi ba kailangan mo dalahin sa nearest hospital facility? Hindi ba? Ganon din yung mga biktima of circumstances, talagang hindi na gustong mag-abort, pero nagpapa-abort sapagkat talagang hirap na sa buhay, hindi na pwede na di na kaya lang isa pang sanggol. Kaya nagpapa-abort. And the average na nagpapa-abort
ay Catholic women married and between 20 to 29 years old. Thank you. Ayan Thank you talaga ang statistics. Thank you, Kong. Punta tayo, Kathy, kay Gio. Pati sa online, nag-iinit na po ang mga tao. Marami din silang mga katanungan. Para po ulit kay Ginoong David, sir, may 3 katanungan po al cluster. So after 3 questions, baka po makapagsagot po kayo. Ang una po nilang katanungan ay, sa church po ba tinuturo ang tamang pagplano ng pamilya? Yung hindi paggamit ng contraceptives. Can you make us more aware? Mula po kay Donnie, yun yung una. Pangalawa, sirs, tinatanong daw nila, bakit ayaw ng simbahan ng sex education? Baka naman in denial lang daw po kayo tungkol sa promiscuity ng karamihan ng kabataan. And third issue, kasama pa rin po dito sa sex education, they say that the RH bill will promote promiscuity isn't it the role of the church to moralize their followers so that they would not be promiscuous besides the law? Okay, medyo related nga itong tatlong tanong na ito. Sige po, Mr. David. Una yung, ano na nga yung una? Yung pagturo po ng family Meron po planning. tayong natural family planning na itinuturo sa ating mga simbahan. Kaya lang, hindi masyado siyang na-disseminate. No? Lately, sinabi ng Catholic Bishops Conference, sa pamumuno na rin ni Archbishop Tagle, na i-intensify yung promotion ng natural family planning. Okay. So, yun yung sa simbahan, Tapos ano yung pangalawa? Kung baka daw po in denial ang simbahan. Hindi ukol naman. sa Yung promiscuity. patungkol, alam naman natin yung sa sexual education, dapat talaga yun. Kumuha rin naman ako noon ng sexual education, ng sex education sa high school. Pero hindi yung katulad nung nandito sa batas na ito, hindi naman sex education lang tuturo dito eh. Ang mangyayari dito, meron ka ng bachelor's degree sa sex education, meron ka pang master's degree, meron ka pang PhD. 8 taon mo kukunin. Yan ba ay isang subject? Hindi. Nakakalat yan sa 6 hanggang 7 subjects. Kapag ayaw ng magulang na kumuha ng sex education yung kanyang anak, doon sa mga eskwelahan na kung saan yan ilalagay. Sir, pakiliwanag po. Bakit nyo sinasabing 8 taon or hanggang PhD? Ilang taon po ba ang proposal magmula grade 5 hanggang end of high school. Di ba K plus 12 na tayo ngayon? 2 years plus 6. 8, PhD na nga yun, di ba? At sa lahat ng subjects, embedded to sa 6 hanggang 7 subjects na kukunin mo. Kaya kung ayaw nung magulang na kumuha siya nun, wala nang subjects na kukunin yung bata. Hindi ito katulad na isang elective na kung gusto mong kunin mo, di ba? Kung ayaw mo, wag. Wala. Sigurado yon na sinasabi ng Estado, dapat mag-aral ka ng sex education, no? Yun yung ayaw natin. Ngayon, yung simbahan ba? Alam nyo, nire-recognize ng simbahan yung sexuality ng bawat tao. In fact, sa amin, sa Pro-Life Philippines, no? Meron kaming teen sexuality modules na itinuturo. Kaya lang, hindi kami ang gobyerno na ganung karami ang aming pera para ikalat lang ng basta-basta yun, Di ba? Kaya hirap din kami, Hindi namin ma-promote ng tama. Ngayon, doon sa sinabi ni Doktora kanina, yung ating representante mula sa Department of Health, na hindi raw sinabi ni Senator Pia Cayetano yon. Hindi niya nga sinabi, pero tinanggap niya at inamend niya yung provision na yan. At sinabi niya na, by amending it, she recognizes the legitimization of abortion without having to legalize it. Kaya niya nga inamend inamend na niya. Last session, nung Miyerkules ng gabi, pinanood ko pa yon, So malinaw po yon. Hindi ko sinasabi na sinabi niya, pero tinanggap niya yung pag-amenda nito, Committee amendment. Siya ang nag-introduce ng amendment, which means she recognized. She recognized. Okay. At meron pa po ditong ibang naka-embed. Okay, maraming salamat. Maraming salamat. Okay, pagbabalik natin, meron po katanungan galing sa ating Twitter and Facebook page, pati na rin po sa ating mga estudyante. Babalik po natin yung kay Gio. Umiinit po ang discussion on the RH bill. Magbabalik po kami.